Alright, magandang hapon mga kamukila. So tapos natin na-settle yung problema dito sa site. At least okay na, no? Nagkaintindihan na yung mga kasama namin, yung mga kasama ko sa trabaho dito. So pagka alauna, normal, balik na tayo sa ating mga trabahuin, no? Dito sa larangan ng konstruksyon. Kung ano yung mga trabahuin ng bawat isa, doon natin sila nilalagay. Update tayo mga kamukila. Okay, layout tayo ng bintana mga kamukila. Oh, butangan pa ni. Oh, magbutang patalan. Usa mo file. Asa na to imong kuan nas? Mo ni katunga. Okay kan diha. Mo ni reference na to pagkuwag tinta. Daw pili katunga as tinta 35 no. 35 diri. Oh. So, mo ni pinakasentro niya. Layout tayo ng bintana mga kamukila. Pikas po si tinta. Yun oh. So sa ganitong paraan nakukuha natin yung tamang posisyon ng bintana. Nasa pinaka center siya. O kuha nanas kung asa tamo butang kabilya dia. Buti pasabot. Gikan diri file ni no. File. Okay. So mo na itanuman na to kabilya. Mao man ipurtahan na to. Okay kan diri file ni. Tapos bintana. Okay, so ganun lang yun mga kamukila ang pagkuha ng layout ng bintana. So kukunin nyo yung pinakalapad ng wall kung ano yung sukat nun, diretso kayo sa kalahati, kunin nyo kagad yung kalahati. So yung kalahati yung i-reference nyo para pantay, no? Yung ating mga pagpapiling ng CHB. So mula sa kalahati, kung standard yung bintana nyo is 120, ito lang, ano lang to mga kamukila, isang span lang to. Jalo plus yung gamit natin dito. Nasa 70 cm lang siya. Kasi kung pipilitin natin dalawang span ng Jello Plus yung gagamitin natin dito, kukulangin yung wall na yan, no? Para sa standard na lapad ng ating bintana. So ano lang tayo, isang span lang tayo dyan. Okay, nawisa na nakapagbigay tayo ng kaalaman. Okay, update tayo sa ating trabaho dito mga kamukila, sa ating bagong project na. Merinda muna yung trupa. So, ito dito sa loob mga kamukila, nakikita nyo may mga bakal na tayo nakatayo, no? So, ready na yan para sa ating pagpapile ng CHB bilang magiging kwarto. So yung schedule natin dito mula dun sa wall na yon hanggang sa wall na dito bagong ginawa namin, 5 kwarto yung kukunin natin, no? Ayan na. So ang pagli-layout dito mga kamukil, tayo nagbabase lamang po sa ating kliyente o sa may-ari. So, nandyan yung ating kliyente. Sir, shout out sir ah. Yan si Sir. So ito pinaka-importante mga kamukila. Pagdating sa mga layout, kinakailangan ko talaga yung presensya, no, ng may-ari o ng aking kliyente. Dahil aktualan po yung pagli-layout ko. Bago ko po gagawin ito, nakikita nyo mga bakal na yan, pinakita ko muna kay kliyente yung mangyayari, no? Hindi pa nagawa pero nakikita niya na yung resulta. Isa yan sa pinaka-importante, no? So yan, nakikita kagad ni kliyente yung mga layout ko dyan, CR, kitchen sink, laki ng kwarto. So nag-go siya, kaya nangyari na yan, nakalagay na tayo ng ganyan, no? So ibig sabihin nagkakaintindihan bago natin ginawa, para sigurado. So ito na, preparation na to, may mga tansi na to. Automatic na pinapalagyan ko mga kamukilang mga pako yung bawat reference natin sa pagpapile. Kasi itong guhit na to, chokstone gamit natin, mai-iris po yan. So habang nandyan pa, lagyan na natin kagad ng guide. So matik mga kamukil, ito na lang yung huhulugan natin pataas para paglagay ng guide natin na magpa-file doon, no? So sa ganitong paraan, step by step, no, wala tayong makakalimutan na sanhi ng pagkakamali na kung saan problema, no, yung aabutin dyan pag mag-function na tong bahay na to. So importante yung mga linya ng sanitary natin. Ayan, ginuhit ko rin mga kamukil. Kung napapansin nyo, ito yung sink natin. Dyan madadaan yung ating pinaka PVC na dadaanan ng ating tubig, itatapon natin papunta dun sa kanal. So kung nakikita nyo dito sa umpisa, may liter Y ako nilalagay kasi dito mga kamukil magkakaroon din ng CR dyan. Doon ko nilalagay yung ating floor drain. So, ibig sabihin may floor drain dyan. Dito yung part na maliligo, maglalaba, no?
So dito din naiiris na. Dito malalagay yung ating PVC para abang sa ating toilet bowl. So yung septic nito mga kamukil is nandun banda. So kung nakikita nyo may guhit tayo dyan, yan yung ipapatibag natin. Yan dyan papasok yung ating PVC ngayon para sa ating toilet. Nagkakaroon din ng floor drain dito. Para sa toilet na yan, magkakaroon ng basa dito. Dito itatapon. So pagka tiles natin dyan, may reference na tayo. Kung saan yung may mga PVC na nakausli, doon dapat maka-cleave yung ating mga tiles. No? Baka sakaling magkakataon na baliktad, nandito yung ating floor drain, doon pupunta yung mga tubig. So malaking problema. Ganitong paraan wala tayong makakalimutan, step by step, no? So ito diretso na to. Kasi dito tapon yung tubig sa kanal na yan, no? Yun din doon, ang mga tubig doon din. Kasi magagawa tayo ng kanal doon, no? Papangsyonin natin lahat ng mga kanal dito sa tagiliran na yun, papunta dito. Bagsak sa likuran. Okay? Kinsay gusto mo shoutout dia? Lah. Dong, kasi manawagan ka John ba? So, yun tropa. Asa si Kuya Harold? Kuya Harold! Ako ka? Diri ka, kinaipan, diri. Diri, merinda. Kuya Harold, mga kamukil, siya yung pinaka medyo matanda sa amin. No? Pero yung galaw niya mga kamukil, walang pagbabago. Dahan-dahan pero laging gumagalaw. So yun yung mga hinahanap natin, no? Okay. Yan lang mga kamukil. Maraming salamat. Kasi shoutout niyo kay Harold. Shoutout sa kung sa Bukana. Yan, taga Bukana. Taga Bukana mga kamukil. Shoutout. Bukana, Davao City. Yan, Lasang. Shoutout kay Harold. Okay lang. Muli ka Kuya Harold. Sabado? Bukas, uli namin. Wala na, puno na sa panudlanan na Dami ng pira. Okay mga kamukil, maraming salamat. And once again, Monkel Builders and Tutorial. Thank you. Okay, no? Yung ating pinakamuto mga kamukil sa construction, no? Ito yung pinakamuto natin o signature works mga kamukil na kung tawagin natin. Sa bawat hapon, linis, kalinisan talaga, no? Napakahalaga yung malinis yung area na pagtatrabahuan natin. Bukas, panibagong dumi na naman yung ating kukunin, no? Kung matapos yung project mga kamukil, hindi na masyadong maraming lilinisin pagka ganyan, no? So simula dito sa labas yung ating paglilinis. Bukas pwede, no? Araw ng Sabado, sahod tayo. Isa sa pinaka hinihintay, no, ng ating mga kasama sa trabaho. So nilinisan ko na din dito na may dadan. Dong, kining hagdan dong, ipad ko ang gamay. Nay mo agi dia motor. Asa nin drum ha? Oh, pwede dia. Kinin drum ibalhin diri ha. Oh, para wala tayong madisturbo. Mga kamukil, pinaka-importante dito din sa harap, pinaayos ko na rin. Kasi bukas araw ng Sabado, papadeliver tayo ng buhangin, no? 2 load na buhangin. Siyempre mauna muna sa HB. Dagdag tayo ng mga 500 pieces. Tapos 2 load na core sand. Yun kasi yung pinaka-importante yung panggamitin sa pagka ngayon. And then simento. Oh, okay na. Dagdag tayo ng 100 sako bukas mga kamukila. Preparation yan para dito. Papailan natin. Pati din sa kabila, no? Yung 100 na idadagdag natin. Kakasya dito, no? May mapapaglalagyan pa. Bukas palilinisan natin yan. Diyan natin ilalagay. Ibig sabihin, yan yung pinakamahuling magagawa na kwarto. No, kung saan natin nilalagay yung mga gamit, yun yung pinakahuli nating magagawa o gagawin. Okay, maganda mga kamukil, no? Kapag malinis, tingnan nyo, no? O ikutin natin. Maganda kapag malinis yung area natin. O kalinisan talaga pinaka-importante. Kahit hindi pa totally tapos yung bahay, pero papansin nyo malinis, no? Yan, no? Oh, how much more pa kaya mga kamukil pag mapi-finish na natin to. Pati ang gutter na yan, babaguhin natin yan mga kamukil. Magiging bago ang gutter na yan. Dito sa kabila. Oh, hanggang dito, malinis din, di ba? Tapos dito din sa kabila. Yan, linis din, no? Yan. Psst. Koy. Gulat mga kamukil. Okay, sounds na dia. Thank you mga kamukil, maraming salamat.